Pag tinanggal natin excise tax, tas patuloy tayo magde-demand ng ayuda at humaba ang labanan, naku, anong gagawin ng gobyerno? Mangungutang na naman po yan. At yan po ay makakadagdag sa utang natin na lumolobo na at makakadagdag yan sa pressure dun sa ating peso na ngayon ay nag-i-slide na ng tuloy-tuloy, malapit ng mag 1:60 kumpara sa dollar. Napakalaking epekto rin po niyan sa ating ekonomiya. Kaya again, sinasabi namin, hindi ho pwedeng papatsi-patsi ang response ng gobyerno. Dapat po talaga ay comprehensive at pinag-iisipan. Sir Joshua, ang sektor po ng transportation, nag-umpisa na yung pamamahagi ng nasa 5,000 pesos na ayuda. And meron din po sa mga sektor ng pangisda. Pero sa sektor po ng paggawa, parang wala pa pong nababanggit ang ating pamahalaan na maaari pong maibigay po na ayuda sa mga manggagawa. Nakabilang din naman po sa mga naapektuhan po nitong pagtataas presyo po ng produktong petrolyo. And here comes again, dadagdag na pamasahe po na ipapatupad na po according po sa LTFRB sa araw po ng Huwebes, Sir Joshua. Tama nga yun. Yun nga po ang problema. Muli, nakikita na naman natin, wala na naman sa isipan ng Malacanang ang mga manggagawa. At bagkus, yung gagawin pa nilang patakran, yan, yung inihingi nila po na kapangyarihan para tanggalin yung excise tax. Naku, hindi ho yan makakabuti sa manggagawa kasi mawawalan po ng pondo ang gobyerno para sa pagbigay ng ayuda. Kaya ang sinasabi namin, panahon na para muling nating i-revisit ang 200 peso wage increase. Pero kasabay niyan, kailangan po nating sabayan ng mas maraming mga ayuda ngayon, hindi lang yung mga transport workers natin, including yung mga riders na hindi nga po kasama pa yung mga delivery riders sa listahan. Dapat po isama din po yan, ha? Kasi marami din po yan na apektado na ngayon pa lang. No? At later on, pag tumaas na po ang presyo ng mga pagkain, ay baka kailangan din nating mag-provide ng food subsidies, lalo na sa may hirap. O ngayon, yun naman pong mga gumagamit ng kotse para naman maingganyo sila na wag na nilang gamitin ang kotse nila, no? Kailangan natin mag-provide ng mas maayos na mga public transportation. Ginagawa naman ng gobyerno yan on a limited scale. Panahon na para i-expand yan at doon gamitin ng gobyerno yung pondo niya. Kung meron pong maayos na public transportation, ay luluwag talaga ang EDSA at marami ay sasakay na lang sa mga public transportation system natin. Sir Joshua, dito sa atin, sa probinsya ng Pangasinan, napansin natin kasi araw-araw din po tayong nag-take ng public transportation. Medyo nagkaroon ng pagluwag sa daloy po ng trapiko. But then, the sad reality, lalo pong napuno ito pong mga public transportation po natin ng mga pasahero. Kasi diba, may mga sasakyan, mas pinipili na lamang pong mag-commute and dumagdag po sila dito na naman po sa dami po ng mga pasahero na sumasakay po ng mga public transportation at hindi rin po lahat ng mga ito pong mga PUVs po natin nasa regular po yung kanilang pag-ooperate. Yung iba nagbawas din po ng kanilang mga biyahe. So, dagdag again, pahirap again sa mga katulad po natin ng mga manggagawa na yung time sana na nakasakay ka ng pampublikong sasakyan, sana pahinga mo na yun Diba? Yung 1-2 oras ng biyahe, pahinga na. Pero mas naging pahirapan na naman kasi ito nga siksikan, nakastanding habang papauwi sa kanilang mga tahanan, Sir Joshua. Ay nako, Bombo Justin, talagang ganyan na magiging epekto pagka hindi po inayos ng gobyerno natin ang public transportation. Gaya ng sinasabi ko nga po, kailangan talaga comprehensive ang response. Alam natin noon pa man, kahit walang oil crisis, alam natin kapos na ang public transportation. Kaya ngayon, mahalaga na mag-deploy po ng mas marami pang mga sasakyan ang gobyerno natin at kung maaari nga gawing libre na ito para nang sa ganon makabawas naman sa gastusin ng mga manggagawa. As I said, hindi ho pwedeng papatsi-patsi ang response ng gobyerno na katulad ng ginagawa nila ngayon. Ang kailangan po talaga ay pinag-aaralan ang mga posisyon at comprehensive ito enough to make sure na lahat ho ng mga mamamayan ay natutulungan at wala tayong naiiwanan. Sir Joshua, dahil na naman po sa itong epekto nga ng pagtaas ng produktong petrolyo, pagtaas ng pamasahe, marami po ang naglalabas ng kanilang salubin sa sektor po ng paggawa.
Sana ito daw po yung pagkakataon panahon na aprobahan po yung dagdag pasahod sa mga manggagawa sa ating bansa. Tama po yan. At kami po ay kaisa nila sa ganyang panawagan. Talaga pong sa aming tingin, it's about time na talagang i-rush natin ito. No? Unfortunately, hindi nga po yan ang priority ng Kongreso eh. Ang priority po ng Kongreso ay hinihingi na power ng gobyerno, tapos yung inaatupag po nila ngayon, bagamat nakakatulong naman sana, ito pong pagbabago ng pamamaraan ng wages natin. Pero wala pong pinag-uusapan ngayon sa Kongreso na tungkol sa pagtaas ng sahod ng manggagawa. Kaya yan ang nakakalungkot. Baka kailangan po ng mga manggagawa na kalampagin na ang kanilang mga kongresista para naman magising yung mga nagtutulog-tulugan.